Okay, magandang gabi YouTube. Magandang gabi sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa ating palatuntunan. Sa gabing ito ay or sa araw na ito ay meron tayong ginagawa ngayon dito na actually ano to transceiver. Kung meron sa inyo nakakaalala ng mga panahon ng kunin natin takip. Panahon na ng mga CB ay ito ang kanyang cover, no. It is a radio transceiver made by Sony. Oo, tingnan natin likod. Eto, no. Kung titingnan natin, medyo luma na kasi, no. Ang nakalagay dito, focus natin. Baligtad. Uh, 27 ayan, meron siyang frequency nakalagay is 27.085 MHz ang kanyang operating frequency. So pasok ito sa band ng mga citizen band, ano. Ayan, makikita nyo. Medyo hindi ata okay. So ang kanyang RF power output ay 100 milliwatts. So parang laruan lang to, no. Pero walkie-talkie siya. Sony ang gumawa sa kanya. Kung titingnan mo, ayan, Sony. At ayan. Sony 100 milliwatt transceiver. Almost matagal na rin tong panahon na to. At nagkaroon to ng ang problema nito is na yung kanyang crystal ay na salvage or nakuha dito sa board na to. So kaya ngayon ang crystal socket niya is kinakabitan natin siya ngayon ng alternative. Siyempre iba na yung frequency niya. Ang nakakabit dito is 27.135. So pasok pa rin siya sa citizen band frequency channel 15. So wala tayong kaparehas na eksaktong ganong crystal. So ito ang gagamitin natin. 27.431, no. So ngayon ay nilagyan natin to ng crystal, itong receive section niya. Ito kasi ang transmit crystal dito sa taas. Transmit crystal to, and then ito ang kanyang receive crystal. Yung transmitter working siya. Papakita ko sa inyo, no. So buksan natin yung ating Tiny SA para sa monitoring ng frequency. Ayan. So naka-frequency siya sa 20 to 30 MHz. So naka-scan siya. So kung susuplayan natin ito, ito, no, lalagyan natin siya ng supply. Ito ang sabi doon, andun ang positive. Ito ang negative. Okay? Yan. So, yan, makikita natin pag tinransmit natin yan. Makikita natin dito yung output niya. So, pag pinress ko to, okay. Ito yung output antenna niya. Ayan, meron siyang output, and then dito yung pinaka antenna switch niya. Ayan.
So, ayan, pinipress ko. Pag pinipress ko, so iilaw yung transmit. Transmit. Tapos yung frequency niya, mababasa natin dito. Ayan, 27.4. Ayan. Bigyan natin ang 10. So, ayun siya, 27. No? So, 431. 27.431. At ang frequency ng crystal ay 27.421. 431 dito, 421 na babasa niya kasi naka-tune ito, yung crystal oscillator niya ay hindi pa na-tune kasi naka-tune siya sa 27.085. So para ma-fix natin yung 431 butal, dito tayo mag-a-align. So hindi muna tayo mag-a-align ngayon kasi i-set muna natin yung receive. So okay naman yung transmitter niya. Lumalabas yung RF niya dito sa pinaka-antenna port niya. And then ngayon ang naging problema nito is naglagay tayo ng crystal dito sa receiver niya. And then hindi siya nag-oscillate. So kung titingnan nyo, tinanggal natin yung pinaka transistor niya. Ito yung oscillator crystal. Ito ngayon yung oscillator niya. Ito. Ayan. Tinanggal natin yung transistor niya para check-in. So, ayan. Okay. So, ito yung transistor na original na nakalagay. Ang value niya is ewan ko makakuha pa ng camera, no? Oops, hindi na kaya. So hanggang dito lang siya talaga. Ayan. C710 710 ang value ng transistor. So checkin natin ngayon kasi hindi nag-oscillate So ilagay natin dito yung pinaka tester. At checkin natin yung pinaka transistor. So kung nakaganyan yan, nakaharap dito, so emitter ito, baligtad siya, ito ang base. So PNP to, ang base nya is negative. Okay, good. Oops, sira. Ayan. Kung ito ang base collector emitter, ito ang base. Okay, good. Tapos yung emitter, okay, sablay. So babaliktad rin natin. Ayan may leak. Hindi ko alam bakit nagkaroon ng ganitong leak to. Siguro baka na short or pumasok yung may collector emitter, meron na siyang leakage. So hindi na pwede to, no. So naghanap tayo ngayon ng replacement. Meron tayo ngayon ditong C945 replacement para dyan. Kaya lang ang baligtad ang pining nito. Ang base niyan ito. Ang base ito. Pag nakaharap dyan, ang base ito. Ito ang collector emitter. So, ayan. Good. Good. Pag reverse dapat wala. So ito, ang collector emitter niya ay
Walang palo. So good. So ito yung sasalpak natin ngayon para sa dito sa oscillator. Okay? Kaya lang ang ano nito baliktad. So ngayon i-insert natin at hinangin na natin. Okay, so kailangan pantay-pantay yung paa. So babaliktarin natin 'to, no, kasi ang emitter niya nandun. So ang harap ng isa dito, ang gagawin natin, babaliktarin natin 'to dito. Medyo masikip nga lang, no? Para ipasok 'to. Sa makuha natin na maganda yung maipasok. Ayun. So bali ganito po. Yan. Okay, itong base. Sana nakikita nyo, no? Ayan. Uy, tumalsik. So ayan, sa wakas napasok din natin yung pinaka paanong transistor, no? So ayan, naipasok na natin. Ayun. Ito, so hinangin na natin ngayon. Okay, hinangin na natin para okay, ito yung gitna. Kita niya ba? Yan. Okay, huwag ka malalaglag. Okay. Okay, ito naman yung ground. Okay, tingnan natin kung may short. Ito yung emitter. Okay, ito yung base. Ito yung collector. So, check natin maigi na walang shorted, no? Okay, linisin natin na okay, linisin natin siya ng para malinis yung kanyang yan. Para makita natin na walang short. Kasi pag nag-short yan, sabihin natin ng ano dahil pala sa maliliit na short, di natin nakita, ay nagkakaroon tayo ng problema, no? So, ayan. Try natin. So, supplyan na natin siya ngayon ng 9 volts. Kasi 9 volts ang ano nito eh. So, positive to. Negative to. Okay, ano nangyari? Siyempre, titignan natin kung may oscillation. Tignan natin. Milaw na ba? So mga kaibigan, ano, ang nangyari ay yung kinabit natin na transistor kanina na kasi ayaw gumana, no, yung C945 hindi siya nag-oscillate doon sa frequency na kinabit natin. So pinalitan natin siya ngayon ng C1815, which is general purpose din na transistor, no. Ito yung transistor kanina na C945. Hindi siya nag-oscillate. So ngayon na pinalitan natin siya ng transistor na C1815,
So meron na siyang oscillation ngayon, ayan. So nagbibigay na siya ng mixer frequency dito sa, ibig sabihin yung local oscillator niya gumagana na. So nilabas natin yung crystal ngayon dahil kasi yung hindi natin may pasok yung para magkaroon tayo ng availability na magpalit ng transistor in case na hindi yung pabunot-bunot tayo kasi mahirap ipasok sa no. So ayan. Ngayon itong 1815 ang umubra na transistor. So kasi yung C945 which is general purpose din na transistor, no, hindi siya nag-o-oscillate. So na-i-configure na natin siya dito sa C1815 na transistor. So ayan, meron na siyang energy doon sa dito sa input ng mixer kasi ito yung front end, dalawa, ito yung preamp. Ito ngayon yung RF preamp, parehas yan na frequency, and then ito yung mixer. So ito yung oscillator ng tank oscillator na nagbibigay ng signal papunta rito sa base or sa emitter ng mixer. Ito yung emitter ng mixer, no? Ayan. So ngayon may energy na siya na binibigay. So na-tune natin to sa tamang frequency. So tama pala yung crystal na kinabit natin, which is 27.085. So umeksakto siya dun sa tamang frequency ng original, no? So na-tune na rin natin itong IF frequency niya. At ayan. Kung maririnig nyo, at nag-generate tayo sa, layo lang natin yung camera, no? Nag-generate tayo sa Tiny SA ng 27.085 megahertz at minodulate natin siya ng 1 kilohertz pag ino natin. So ayun, nare-receive na niya. So wala kasi antena, ano to? Ito yung volume. So mahina lang talaga yung generation nitong Tiny SA ng RF, no? So ayan. So ipapasok na lang natin itong patay natin. So ipapasok na lang natin itong transistor and then itong crystal. So goods na yung receive nito. So ang 27 megahertz, tingnan natin, no? So Google natin, no, CB frequency, CB, okay, CB channel frequency, okay. So ito yung ang CB is 26.965 to 27.405. So ang 27.085 ay nagpo-fall sa 27.085 ay nagpo-fall sa CB channel 11. So ang so tama yung frequency niya dito, no? Ang sabi dito is 27.085 which is channel 11. So goods. So nagawa natin yung pinaka defect. So magiging problema na lang natin nito is yung hanapan na lang ng transmit crystal na 27085.
So madali na natin. Sa susunod na video ay ipakita natin yung paghahanap ng crystal para dito. Sana hopefully makuha natin yung original na crystal nito. Kasi medyo matagal na rin to na panahon na hindi nagamit. So ayan. Okay, so nagawa na natin ang receive section at ikakabit na lang natin ito sa loob at lilinisin natin para okay na yung RX section. So transmitter section na lang. So sa susunod na video ay papakita natin sa inyo yung sa TX section naman. So, maraming salamat sa inyong panonood dito sa ating Kalikot version. So, like, share, and subscribe. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik. Bye-bye!